ayon sa nakikita o batay sa narinig sa iba. Bibigyan niya ng katarungan ang mga dukha. Ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa. Ang salita niya ay parang tungkod na ipapalo sa malulupit. Ang hatol niya ay kamatayan sa masasama. Katarungan at katapatan ang pairalin niya sa kanyang pamamahala. Sa araw na iyon, isisilang ang hari mula sa lahi ni David. Ang magiging palatandaan para sa mga bansa, ang mga bayay tutungo sa banal na lungsod upang parangalan siya. Mga mahal ko, sino kaya ang tinutukoy na ito? Na walang pagkabula ang binigkas nitong si Isaiah sapagkat naganap sa sanlibutan. Na kung papaano ang Espiritu ang nagdatal sa kanyang katauhan upang ilathala sa lupa, pinatotohanan naman ang nangusap na ang kanyang salita ay walang pagkabula. Kaya't dinatalang takda na isilang ang Mesiyas upang ibigay ng Ama ang tuwirang katapatan at tuwirang makatotohanan ng kanyang salita na kung magigising ang madla, matututunan ng mabuti pawa. Mga mahal ko, sumainyo ang kapayapaan. Alalaong baga, noon, ngayon at kailanman, walang pagkabula ang aral at mga mabubuting gawa ng Ama. Subalit, ilan kaya ang magmimiti na hindi ganang sarili lamang ang kanyang pasisyahan, bibigyang kasiyahan at kagalakan, kundi nagmimiti at pagmimiti niya ay para sa kapwa niya na maging marapat din para sa pananaw ng Ama. Mapapalad ang nagmimiti na hindi ganang kaligayahan lamang niya, kundi ganang makiging kaligayahan din ng kapwa niya. Alang-alang sa nasa niyang ang Amang malugod sa kanya at tuwirang siyang manguna at mapagharian siya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekaramaniyahana, nekaramaniyahana, nekaramaniyahana. Buhay po ba ang Diyos? Umango tayo sa Eklesiastiko. Lahat ng panukala ay kailangang pag-usapan muna. At anumang gawa ay kailangan munang isipin. Sa isipan, binabalangkas ang lahat ng panukala ng tao. At ang mga ito'y sa apat na uuwi. Sa mabuti o sa masama. Sa buhay o sa kamatayan. Subalit ang lahat ng ito'y dila ang naghahayag. Mayroong tao na kang karunungan, nakapagtuturo sa iba, ngunit hangal naman sa sariling kapakanan. Mayroon namang napakagaling magsalita, ngunit sa halip na makaakit, marami ang nasusuya. Kaya't sa wakas ay kinakapos pa sa ikabubuhay. Ganyan ang mangyayari sa taong walang pakisama, na di pinagkalooban ng Panginoon ang kaalaman sa pakikitungo sa kapwa niya. Mga mahal, maliwanag na ang katotohanan pala. Ang mabuting pakikitungo sa Ama magmumula. Ang mabuting pag-iisip sa Kanya magmumula. Ang mabuting damdamin sa Kanya magmumula. Sa makatwid at madaling salita, lahat ng pawang mabuti sa Diyos Amang dakila magmumula. Kaya't kung masusumpungan ng tao ang kadakilaan at kaiwagaan niya, sinong taong mapapahamak sa kanyang masamang pananalita? Mga minamahal ko, katotohanan ang tinuturan ko. Sapagkat ang bawat araw ay nasa ng Ama, di man siya nasisilayan, makita ang mabubuting ginagawa niya. Sa bawat araw na nabubuhay ang bawat anak niya, nagnanasa at naglalayo ng Ama, madamang tuwiran siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Tulad ni Isaiah na nakapangusap,
At ang ibang mga ginamit mula pa noon, ngayon at magpakailanman na gagamitin pa, tanging ang Espiritu lamang siyang makapaglalahad ng tama at tumpak. Espiritu ng katotohanan, Espiritong banal. Net karamaniyahan. Net karamaniyahan. Net karamaniyahan. Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kaya maliwanag sa sulat naman ni San Pablo sa mga taga-Roma, ito ang tinuran niya. Huwag na tayong humatol sa isa't isa. Sa halip, iwasan na nating tayo'y maging dahilan ng pagkakasala ng ating kapatid. Dahil sa aking pakikipag-isa sa Panginoong Hesus, natitiyak kong walang pagkaing likas na masama. Ngunit, kung inaakala ninuman na ipinagbabawal ang isang pagkain, ito'y bawal nga sa kanya. Kaya kung dahil sa kinakain mo ay nasasaktan ang kalooban ng iyong kapatid, hindi na ayon sa pag-ibig ang ginagawa mo. Si Kristo'y namatay para sa kanya, kaya't huwag mo siyang ipahamak dahil sa iyong pagkain. Ingatan mong ang kalayang ito ay huwag mapulaan ng iba, sapagkat ang pagpasok ng tao sa kaharian ng Diyos ay hindi nababatay sa pagkain o inumin, kundi sa pagiging matuwid, pagkakasundo-sundo, at kagalakan na pawang kaloob ng Espiritu Santo. Ang naglilingkod ng gayon kay Kristo ay kinalulugdan ng Diyos at iginagalang ng mga tao. Kapag may sakit ka, maraming bawal sa iyo. Mga pinagbabawal dahil sa kalusugan mo. Subalit hindi naman 100% na doon nga nagmumula ang sakit mo. Sapagkat hindi naman Diyos ang nagsalita sa iyo. Subalit kapag sinabi ng Diyos mo, sa gawa mo anak, kaya ka nagkakasala, kaya napapahamak ka dahil sa masamang ginagawa mo, totoo tumpak ito, di ba ga? Ano kaya ang marapat gawin ng mga anak ng Ama? Kung sa palagay niya ay tama ang ginagawa niya, ipagpatuloy niya. Subalit huwag hamakin ang ginagawa ng iba. Kung sa palagay niya ay tama at tumpak siya, suriin niyang mabuti, baka sa palagay niya lamang yaon, ngunit sa pananaw ng Amay, mali siya. At kung mabatin niyang tama't tumpak ngang totoo siya, at walang pagkakamali siya, ipaglaban niya. Subalit, kung ano ang ginagawa mo, na palagay mo'y tama at mabuti para sa iyo, huwag mong hanaping gayon din ang magagawa ng kapwa mo, sapagkat sa daliri man, hindi pare-parehas ang haba at laki niyan. Sa makatwid, kung ano ang naaangkop na bahagi ng Ama sa kanyang katauhan, wala kang kamalayan kung bakit gaganon. Subalit ang Amang nagbuhay at bumuhay sa kanya, tanging siyang nakakaalam kung ano siya. Mga mahal, ano baga ang ibig kong ituran? Kung minsan, maraming nilalang ang nagiging dahilan ng hidwaan, ay yaong pakialamero kanino man. Subalit hindi naman nararapat na maging ito ang daan ng kabanalan, kundi ito'y nagiging daan para magkaroon ng alitan. Ano kaya ang dapat gawin at tuparin sa mabuti magkaisa, sa kabutihan ay magkaisa, upang sa pagkakaisa mapatutuhan ng mga anak sila ng Ama. At doon mapapatunayan tunay na mga anak sa pagtalima ang tapat sa Kanya.
Mga minamahal ko, tuwiran kong tuturan sa inyo, walang isa mang magaling at totoong tao. Subalit kaya lamang may gumaling at napagaling dahil sa kalooban ng Ama. Kaya lamang may naging matapat at naging marapat sa kaloob ng Ama na tinanggap ng naging tapat at marapat. Subalit ni isa mang nilalang, kung sa ganang kanya lamang, walang magiging magaling, walang magiging dalubhasa, walang magiging tapat at marapat kailanman. Sapagkat ang tao ay tao, nagmula sa alabok na marupok, alabok na marumi, kaya't ang Ama ang tagalinis at tagahugas ng karumihan sa pamamagitan ng kanyang Espiritong Banal, upang ang matatag na kanyang gagawin sa bawat tumanggap siyang maghari kaninuman na tuwirang sa kanya'y naging totoo bilang mga anak. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Subalit ang bawat isang may pangunawa sa salitang marapat, tumatanggap na ganap. At ang bawat tumanggap sa rapat at nararapat, Ama ang kanilang tuwirang natanggap. Kaya sa matutwid at madaling salita, ang tunay na anak ng Ama, naglalayong siyang malugod, hindi ang kapwa. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay po ba ang Ama? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Mahirap, sabi ng salitang may awit na, mahirap talagang magmahal ng iba. Oh, mahirap talaga. Di po ba? Subalit, kailangan mong gawing mahalin mo ang iba. Huwag lang ang sarili mo at pamilya. Buhay ba ang Ama? Sapagkat kapag ginawa mo ito, hindi ang naghahari sa iyo'y pagkatao, kundi ang banal na Espiritu. Kaya inyong pakinggan. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo. At sinabi niya, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong ang kaloob ay tulad ng sa iyo. Alalaong baga tulad ng bata, oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Sa makatwid, lahat pala ng natutot na tutunan na yang kaukulan mula sa Ama, ang mga binahaginan sa pamamagitan ng pangalang Hesukristo at sa kapangyarihang taglay ng Espiritu Santo. Kaya nga, katakataka bang may marunong ukol sa kabanalan at may tumutupad ng dahil sa kabanalan? Sa Ama'y walang imposible sa kanyang gagawin at magagawa. Kaya't ang sinumang nasa at nais niya na mapabago ang isip at sa kanya'y kumikilala, nagagawa niyang lahat ng marapat sa kanila. Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na di naririnig ng iba, mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnanasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita.
Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan. Bakit tinuran niya on? Sapagkat habang tinuturuan ng Kristo ang mga alagad na turingang napili sa panahong yaon, ang mga sinasambit kaukulan sa kahiwagan at kadakilaan ng Ama at ang mga nakitang mga himalat gawang mabubuti, hindi lahat ng nagmithi ay nakakita. Hindi lahat ng may talino at karunungan ay nakabatid. Hindi lahat ng tao ay nadama at nakilala, kundi ang mga pinagarian ng Espiritu ng Ama. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Kaya nga't, ang mga mangmang ay pinatalino sa kanyang kabanalan at kabutihan sa larangan ng pang-espiritual, subalit hamak sa pananaw ng kapwa nilalang. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Kung hindi mo uunawain at wala kang pangunawa, mahirap mo itong gawin. Mahirap mong tanggapin. Subalit, kung ang pangunawa ay ginawad sa iyo ng Ama at ibinigay niya sa iyo ang kaukulang nararapat dahil humingi ka sa Kanya at tinanggap mo siya, walang hindi ka maunawaan, anak niya. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, ang pangunawa ay nabubuhay dahil may bumuhay. Tulad ng buhay. Sapagkat may sarado ang diwa, may sarado sa pangunawa. Subalit kapag ito'y nabuksan at pinadaloy ng Ama ang kaunawaan, walang hindi mawawawaan ang sinuman. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Madaling tanggapin kung bukal sa kalooban at kung may kagalakang kinakamtan. Subalit napakahirap tupdin at tuparin kung labag sa kalooban. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya ang kabanalan ay naaayon sa kalooban ng Ama, at ang kabanalang ito, hindi lahat ay matatamo ng tao. Maliban, siya ang gumusto at panaligan niyang buhay ang Ama niya at magsumakit magsumikap na ito'y kanyang kamtin. Kaya't mahal niyo ba ang Ama? May pagnanasa ba kayong makilala niyo siya? Walang hindi siya ipagkakalob sapagkat hindi siya madamot. Hindi siya maramot. Siya'y mapagbigay, mapagmahal kanino man. At ang bawat anak niyang nagmimithi ng kabutihan at kabanalan, siya'y nalulugod habang ito'y kanyang minamasdan. Sapagkat walang malilihim, saan man sulok ng daigdig, batid at nasilayan, niya ang lahat. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sumainyo ang paghahari walang hanggan. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Hindi siya kapapatdan, hindi siya katitigangan, hindi siya mawawalan o kauubusan man lamang. Lahat ng kanyang kahiwagaan ay kaya niyang ipakita sa daigdigan. Lahat ng kanyang himala, kaya niyang gawin kanino man. Lamang, lahat ba ay kanyang dapat bahaginan? At lahat ba'y dapat at karapat dapat niyang bigyan? Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama?
Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaong baga, sa panahon ng Kristo bakit inuyam, tinuya at hinamak, sapagkat kung mangusap ay katapatan ang taglay, kung magturan ay katotohanan kanino man, ang mga walang kalaman at di madama ang katapat at katotohanan, siyang nanlibak na lubusan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Buhay po ba ang Diyos? Kung mimitiin ng Kristo lahat ng lengguwahe baga, ay kayang sabihin sa panahon yaon. Lahat ng gawa ay kaya niyang gawin. Sapagkat walang imposible sa kanyang katauhang taglay na nagkatawang tao lamang. Subalit bakit hindi nagpasikat? Bakit hindi naglahad? Para lamang magparangal ang tao sa kanyang katawan. Sapagkat siyaon ang kabanalan, pagpapakababa, hindi pagmamataas. Kaya ang lahat, mga mahal ko, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, alalaong baga, ang paghahari walang hanggan, ang pagmamahal walang kamatayan, ang pagbibigay walang katapusan, habang may buhay, may nakalaan. Mahal na mahal ko kayo. Sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Habang may buhay, pag-asa ay ikaw, amang tuwirang, tapat kong magmahal, walang nasa kanino man na ipahamak at mapahamak kanyang anak, kundi bagkus lahat nasa'y kanyang handugan. Nang dapat at marapat na tuwirang ganap, makapagpapalakas, makapagpapasigla, makabubuhay ng pag-asa upang ganap maligayang puso nila ang matamo't makamtan habang may buhay, habang may buhay. Manalig ka na kanyang tinatawag, na di kailanman iniwan, habang panahong kayo'y nabubuhay. Mayroon siyang ilalaan, mayroon siyang alay, mayroon siyang ibibigay, mayroon siyang ganap na sa tao'y nakalaan. Habang may buhay, magmitit magnasa, wag lamang sa sandali maging mabuti, kundi bawat araw o magdamag man, habang ikaw ay may buhay, gagawin mong dapat, mithiin mong dapat, marapatin mong ganap, na ikaw sa may maging tapat, habang may buhay. Nasahin mo'y ito, gawin ang tumpa, tama at marapat,
kahit kanino na iyong kapwa. Huwag mong isiping magaling ka, mabuti ka at ikaw lamang ang tama sa lahat. Pagkat ang Kristo taglay lahat, subalit di ginawa ang ganti, sapagkat may pag-ibig at yan ang patutuo sa inyo tao. Kung ang pag-ibig ang mabubuhay, walang hindi kayo matatanggap, walang hindi kayo tatanggapin, walang hindi kayo mawawawaan sa kapwa nyo tao. Oh tao, mahal ko kayo, yan ang pawang totoo. Tulad ngayon na paghahandog ko, sa akala nyo baga may galak ako, kung nasisilayan kong may mahina sa inyo, at mayroong namimighati, at mayroong nagagawang mag-alinlangan sama. Hindi yan ang totoo, pagkat kayo mahal ko. Kayong lahat may mithiin ako, na kayo'y maging marapat na makatamo sa aking handog na totoo. Walang hindi kayo, walang hindi kayo, walang hindi kayo tatanggapin. Kung kayo'y tapat, tuwina, o tao na mahal ko, magnilay magbulat. Ano ang sakin? Bakit ganito? Ang tanong ko sa inyo, ano ang sakin? Ano nga ba ang saking dulot sa inyong lahat? Sa inyong lahat, sa inyong lahat. Tao, walang dilit iba, kundi ang liwanag. Espiritu na magbibigay sa inyo ng pangunawa at mabuting pandama kanino man, upang kayo'y maging tapat, upang kayo'y maging tapat, upang kayong lahat sa may maging marapat. Tao na mahal ko, aking inawit ito, paawit ko, iniulat sa inyo, upang sa awitin ko, himig man lang ay maantig damdamin nyo, mapagninilayan nyo, mabubulay-bulay nyo ng amay totoo at tapat sa inyo. Tao na mahal ko, ano ang dala ko? Wala kayo nakikita, maliban ang tao ginamit ko. Sa inyo ay inalay ko ang makikita nyo ng mga mata nyo, ang dala-dala niya bilang siya'y tao. Subalit sa kabila noon, ano ang alay ko?
Batid baga ninyo, natatanto baga ito, nang di kilala pa ang pagkilos ko at paglahad ko sa mundo. Aking mga mahal, aking mga minamahal, o aking mga mahal na tao, bakit di ninyo tuwirang makilala? Bakit di ninyo ganap madama ang sa inyo'y tuwirang sa tuwina nag-aalay, naghahandog at bawat salita, bawat winika'y tapat, taong magnilay, magbulay, magtanto, ganang pagkatao, hindi maaawit ito, kaya't aking sa inyo'y patutuo, sa kabila ng kanyang pagkatao, mayroong ibang hindi ninyo, mayroong hindi kayo nakikita, mayroong kayong hindi madama. Tao, o tao, mahal ko kayo, yan ang totoo. Kung tutulad din sa inyo ang babaeng ito, manghihina't manghihinawa, hindi tutupad, hindi nalalaban ito, subalit ng dahil, subalit ng dahil, subalit ng dahil, ako, tao, ay nadama. Bakit napatibay ko siya? Bakit napatatata na di ko baga magagawa sa inyo kung lubos ang ganap at kayo ay mamarapating tumanggap? Hindi baga sa inyong lahat, hindi baga sa inyong lahat, hindi baga sa inyong lahat, ito'y magaganap. Tao na mahal ko, magdilay, magbulay, sino ang sa inyo ay ganap na tutupad at gagawin ito na kayo ay alayang awitan ng ganito? Sino nga o tao? Sino nga o tao? Sino nga o tao ang gaganap nito? Sino sa inyo ang magmimithi nito? Sino sa inyo ang maglalayo ng ganito? O mga mahal ko, mga minamahal ko, bilang kayo'y pagkatao, hindi ninyo ito gagawin, hindi ninyo ito nanaisin, hindi ninyo ito tutuktin, hindi ninyo ito gagawin, hindi ninyo ito mimithiin. Patuto ko lamang sa inyo bilang Espiritu. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay po bang Diyos?
Buhay po ba ang Diyos? Napakabuhay ng Diyos. Mamahal, kung ninanamnam nyo lamang ang pahayag ng Espiritu, buhay na kayo. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, napakahirap iangkop sa taong bulag ang katotohanan para kanyang makitang lahat. Napakahirap iangkop sa taong bingi ang lahat ng totoo para kanyang marinig ang katotohanan. Subalit, kailangang magising ang lahat para sa katotohanang dapat matanggap. Sumainyo ang kapayapaan, pagpalain kayo. Buhay nga po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Kapag may ginagawa ka at may oras na hinahabol ka, anin mo na lamang matapos ka. Subalit sa buhay ng tao na pakikibaka, hindi pwedeng ura-urada. Kaya ang lahat ng may pagnanasa ng buhay na maganda, abay hanapin at masumpungan, ikaw ay magbata. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Baka winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong ringgin kayo ng Ama. Alam kong ringgin kayo ng Ama. Baka hindi kanya manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Ay, kay buti ng Ama. Ay, buhay na buhay po ba ang Diyos? Hindi po, wala pong kagalingan. Alam niyo po, ay, Diyos ko, tama ko. Talagang walang angking kagalingan ng tao. Mula lahat sa Diyos ang kagalingan. Buhay po ba ang Diyos? Walang angking talino. Lahat ng tumalino at naging matalinong tao mula sa Diyos. Kaya lamang, pag may katalinuhang naiba ang isip sa demonyo na ito. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga mahal, kailangan maging mapakita mong katalinuhan ay mabuti ang ginagawa at pinakikita mo'y pawang mabuti. Para sa gayon masabing, ang talino mo'y ang Diyos ang nagbigay, hindi ang bahala kayo. Buhay po ba ang Diyos? Napakadakila ng Ama. Napakabuti niya. Alam niyo po, kapag pinag-aralan niyo po lahat, totoong-totoo. Totoong-totoo po pala. Ang isip po pala ng tao kapag ang pumapasok ay hindi na maganda, hindi sa Diyos. Subalit kapag ang lahat ng pumapasok ay pawang makabubutit nakabubuti, lahat na yay galing sa Diyos. Tama po ba?
Kaya yung damdaming hindi maganda, hindi sa Diyos. Kaya kapag may nararamdaman na kayong hindi magandang damdamin, aba, itakwil nyo na't hindi ang Diyos iyan. Sapagkat ibang Diyos yan. Yak, sabi ng tao. Natatawa nga ako pag may nagte-text sa akin, we! Ala, may we pa ire? May sakit na nga, we! Sabi ko, Diyos ko, may we! Ano ba ibig sabihin ng sa TV yun, ano? We! Talagang ekspresyon, napakamarami, ano? Napakarami ng mga ekspresyon ng tao. We! Wewewehin kita dyan. Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Talagang napakahiwaga ng Diyos, kaya lamang hindi makilala ng tao. Alam niyo po, hindi po ba may sinilang na kalbo? Sino po nagpatubo ng buhok niya nang siya'y lumalaking kumakapalang buhok? Yung ina po ba niya na humahaplos sa kanya? Hindi kahit ano pang gawing haplos sa kanyang ulo ng kanyang inang nagmamahal sa kanyang ayaw madapuan man lang ng lamok, hindi niya kayang patubuan ng buhok ang kanyang anak. Kaya sa makatwid, ang tao, minamahal man ang magulang niya, may higit na nagmamahal sa kanya na dapat makita nilang dalawang mag-ina. Buhay ba ang Ama? Kaya lamang, minsan mayroong nagsasabi na, aba, walang yaka, pinalaki kita. Ngayon, mali siya nun. Ano? Dapat sabihin, anak, pinalaki kitang kasama ang Diyos. Kung lapastanganin mo man ako ang Diyos, huwag. Pero hindi ka malalapastangan ng anak mo kung may takot siya sa Diyos. Buhay ba ang Diyos? Kaya mga mahal, napakarami palang maling salita ng tao, ano? Katulad nung pagsasalitang, walang hiya ka, pinalaki kita, ngayon ay kinalimutan mo na ako, nag-asawa ka na. Aba, parang siya na may magkakanak kundi nag-asawa. Buhay ba ang Diyos? Manapa, yun ang tamang pamamaraan. Anak, pinalaki kita kasama ang Diyos. Kahit naman nag-asawa ka, huwag mo kalilimutan at higit sa lahat ang Diyos. Di ba maganda? Di ba tama? Nako, paano mo ngang masasabi yung maganda tama kung bulok ang isip mo? Kung marumi ang isip mo, kung masama ang nilalaman nito, anong mabibigkas mo? Puro masama rin. Buhay ba ang Diyos? Kaya mga mahal, pinakamahalaga, maging mabuti ang pag-iisip upang anuman ang sabihin mo, pawang maging kabutihan din. Pagpalain kayo. May tanong po ba kayo? Wala. Pagka ikaw ay nagtanong, sa tao mo itanong. Kaya lang ang tanong, tutugunin ka kaya ng iyong tanong at katanungan. Sa kapwa mo huhugutin at kukuhanin. Wala. Halimbawa, gusto mong gumaling, sa tao ka nagtanong, sabi mo sa tao, kailan ba ako gagaling? Teka muna, baka may dumi. Sabi nung kausap mo, aba, uminom ka ng gamot at ikay gagaling. Hindi niya sinabi, abay, manalig ka sa Diyos. Panaligan mo ang Diyos na ikay gumaling. Ako ay walang magagawa sa'yo. Subalit ang Diyos may gagawin sa'yo. Buhay ba ang Diyos? Tama po ba? Dumaing ka sa kapwa mo, kailan kaya ako makakabawi? Aba, sasagot naman sa'yo, aba, de maghanap buhay ka. Dapat sabihin makababawi ka rin kapatid. Hanapin mo ang katwiran ng Diyos at manalig ka sa Kanya. Di ba? Nako, may tanong pa. Nako, kailan kaya mababago ang buhay ko? Anong malay ng kapwa mo? Gumawa ka ng mabuti at hanapin mo ang Diyos mo at babaguhin ang buhay mo. Buhay ba ang Diyos? Aba, tinanong na naman, ano ba ang pampaganda mo at gumanda ka? Matutularan mo ba rin kung wala kang pera? Ano?
Hindi lahat ng gumanda ay pwedeng gumandang walang pera. Subalit, kapag kinilala mo ang ama, kung si Bangot kay makakatawa ka, buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Sapagkat sa kakatawa mo at lagi kang masaya, abay gumaganda ka. Kahit walang pera. Buhay ba ang ama? Mga mahal, pagpalain kayo. Aba eka, paano ka bang umasenso? Aba, sasabihin ba lahat sa iyo ang sikreto? Kung tularan mo, mandaraya ang tao at mapanggaya, no? Pero tanungin mo sa ama, Panginoon, ano po bang pamamaraan para ako'y umasenso? Tulungan mo anak ang sarili mo. Manalig ka sa akin at maging masipag ka. Hindi yung ikay aanat-anat, uunat-unat at tatamad-tamad. Naghihintay ka na lang ng pagbagsak ng bayabas. Ginagawa ko naman pong naging masipag. Bakit hindi pa po ako maasenso? Aba anak, ang buhay ay parang gulong lamang. Ngayon nasa ilalim, bukas ay nasa ibabaw. Kung patuloy kang sa aking mananalig, maring itaas din kita. Buhay ba ang ama? Hindi nga po ako makapaghanap buhay kasi naglilingkod ako sa Diyos Aba, paano kaya siya naglingkod? Ano kayang uring paglilingkod? Pasaka-saka? Manaka-naka? Aba anak, hindi pa yan paglilingkod. Mayroon ka pang kulang. May kaparaanan ako. Hanapin mo, ituturo ko. Buhay ba ang ama? Mamahal, katotohanan, may hinihingi ang pagkakataon bilang isang lingkod ka na maari mong gawin pa ang dating ginagawa mo. Subalit may pagkakataon na binahagi sa iyo ang ama na kung ito ang hinihingi ay isuko mo lahat at iwanan mo para lang makipagtotoo ka sa kanya, gawin mo. Mga mahal, sumain niyo ang kapayapaan. Buhay nga po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? May tanong po ba kayo? Kung wala kayong tanong, sumigaw kayo ng kulang pa. Kulang pa. Kulang pa. Naku, kung lagi lamang amen kayo sa Ama, sigurado ang bawat araw nyo'y masaya. Pagpalain kayo. Buhay po ba ang Diyos? Tayo. Kaya kung sa iyong pagbabatay, tapat ka, siguradong uuwi kang masigla. Isa lamang ang pakatandaan ninyo. Hindi lahat ng talino'y ipupuro sa isang tao. Ibubuntun sa isang tao ang yaman. Hindi. Sapagkat ang nais ng Ama, parti-partisyon ang mga anak niya. Subalit sa bawat partisyon, kung ano ang sayo, pahalagahan at mahalin mo. At sa pagtitiwala ng Amang nakikitang tapat ka, baka isang araw dagdagan pa iyan. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sumain niyo ang kapayapaan. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Kaya may kasabihan ng mga tao kapag may sinuksok, may madodokot. Kapag may tinanim, kapag may kasamaan, kapag may tinago, kapag may tinago, kaya itago mo sa puso mo ang kabutihan mo at ilalantad ng Ama mo.
Buhay bang Ama? Subalit, kapag tinago mo yung sama ng loob, itago mo man ang itago, makikita pa rin sa iyong gawa, sa iyong salita, sa iyong mukha. Buhay bang Ama? Mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Ilang araw na lang bago magpasko. Naku. Araw-araw binibilang yung araw ng Pasko. Naku. Sabi nung mahirap. Nako, kayo ekang mayayaman lang ang nagbibilang ng araw ng Pasko. Kami eka hindi bumibilang dahil darating man ang Pasko, wala pa rin kami. Sabi ng tao, ano? Pero alam niyo po ba, kapag kilala mo ang Diyos at nasa sa puso mo ang Diyos, hindi mo tinitingnan yung kung ano ang nasa kapwa mo, kundi ang inaasahan mo, ang gagawin ng Diyos sa'yo. Buhay ba ang Diyos? Kaya, ang Diyos ay masurpresa. Lagi kang magtiwala sa salitang yaon. Kung ang tao'y sinusurpresa ka, ang Diyos pa kaya? Kaya tandaan mo, malay mo, bukas makalawa, di mo alam, natuwa ka. Kaya ngayon pa lang tumawa ka na. Buhay ba ang Diyos? Mga mahal, napakabuti ng Ama. Kapag inasahan mo ang kabutihan niya, ang mabuting pag-asa mo, siyang magaganap sa buhay mo. May tanong ba kayo? Wala. Tayo na, magsiuwi na kayo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpapalay walang humpay, gawang mainam walang katapusan, hiwaga ng Ama'y hindi mamamatay, lahat ng tao'y may nakalaan, hintayin mo lamang ang sayong kalayaan. Pagpapala ay kamtin mo. Halina po kayo, huwag kayong bumugsong sa harapan. Hilera.